Status po ng mga naipit ngayon ng mga kababayan natin na sa Gaza, I believe the DFA is working overtime para mailabas po sila, makatawid sila papuntang Egypt. Is this correct, Yusek? Opo, ang problema po, hindi na sa atin yung decision kung kailan magbubukas yung no? Opo. Magbubukas yung Rafa. Border. Pero meron tayong positive news nandun si President Biden nakikipagpanayam siya sa mga Israeli officials para magkaroon ng arrangement para na mutual arrangement between Egypt and Israel para magbukas ng crossing. Basta handa yung ating mga kababayan, our embassy in Amman is in touch with them. Kumusta po yung mga pagkain nila po doon sa border na yan ng Gaza at ng Egypt? Dahil may mga balibalita, Yusek, na natanggap kami na wala na daw silang mainom na tubig at pagkain doon. Tama ho ba? Well, kulang, nagpupulang. Pero meron naman relief agencies doon na nagtatrabaho para mag-distribute ng pagkain at tubig. Ito sabi nila, no? Sabi ng ating embahada sa Amman, no? The Filipinos dati pang naghihirap dahil nga may blockade sa Gaza, hindi lang October 7, even before. Kaso may bayanihan spirit. Kaya, they help each other para magkaroon ng pagkain, distribute ng pagkain, para they have to survive this ordeal, no? Kasi dati pang nagkukulang ng pagkain, ng gasolina, ng kuryente, ng tubig. Kasi, it's under a blockade. So, ang mga kababayan natin, they have learned. Natuto na sila paano harapin itong mga malalaking sagabal, malaking hadlang na to, no? Yung sa Gaza Strip. Kasi ito yung kanilang tahanan. Kaya, kahit paano, ang sabi ng ating embassy, nabibigyan sila, nagkakaroon sila ng pagkakataon. Ngayon, hindi naman pwede na tumagal to 1 buwan, 2 buwan na nandun lang sila naghihintay na tumawid. So sana mangyari na in the next few days. All right. Yusek, this is Erwin Tulfo. Yung pong Pinoy po na nasa way, ano po ang trabaho nito dyan sa Israel? Opo, dinaramdam nga po natin, makumpirma na may pang-apat, no? So siya isang babaeng caregiver doon sa Kibbutz Be'eri. Isa sa mga sinalaki ng mga Hamas militant. Kaya po kagabi actually or several hours ago nagkaroon tayo ng confirmation from the Israelis kasi ginagawa nila, ina-identify nila yung mga bangkay na nandun, no? Yung mga corpses, mga namatay, mga bodies, no? Yun, sinabi sa amin na dinaramdam nila ito nangyari, tutulong daw sila sa atin sa pag-shipment and all that. Alam na ng pamilya, ayaw bigyan detalye, ipapatid na o malaman ng publiko yung detalye at respect, hindi yan ibigay. Pero except, ang masabi natin, isa siya sa 3 missing. Di ba may 3 casualties na konfirmado noon, tapos may 3 pang nawawala. Isa sa mga 3. Ito pong namatay na caregiver, ito po yung maaring namatay nung first wave ng attack ng Hamas. Ito nung over the weekend. Okay, hindi natin natitiyak ng gusto, maaring na state din, pero ang sinabi ng Israel, kasi kulang pa ng detalye, no? Very fresh pa itong news. Ang sinabi ng natin, isa siya sa mga nandun sa south. So, yung nga, most likely, October 7, kasi nung nag-massacre yung mga pumasok, mga caregiver natin, hindi nila inabandon yung mga amo nila. Kahit na pinasukan yung mga bahay. So, saludo po yung Israel sa atin at saludo rin tayo sa ating mga kababayan. So, may 2 po pong missing, Yusek, na mga Pilipinong caregivers. Tama ho ba? Opo, lalaki at babae. Isang lalaki sa babae. Yung babae, hindi natin natitiyak yung trabaho kasi ang alam ng embahada, Israeli citizen na. Maring may isawang Israeli ganyan. Kaya rin natin, wala tayong detalye, dahil baka hindi binibigyan ng Israel dahil Israeli citizen. So, ganun pa man tinatanong po natin. Hiningi po natin. Yung Pilipino naman, yung lalaki naman, alam na natin sino siya dahil yung misis mismo dito sa Pilipinas na nakita siya sa video. So, sana hindi nga totoo na isa sa mga
hostage kasi yun ang kinakatakutan ng lahat. At kung ano man ang kalagayan niya, sana mabalik sa atin, mabalik siyang buhay. Yung mga Pilipino naman na Yusek sa Lebanon at Northern Israel na inaatake naman ng grupong militanteng Hezbollah, may mga lumikas na po ba dahil sa tumataas na tensyon naman dyan? Naku, may naman po sanang kumalat pa ang Northern Israel, na-evacuate na. Wala pang isang daan po mga Pilipino doon sa pinaka-north ng Israel na yun ang mismong tinatamaan ng rockets kasi palagi na nangyayari yun. Alam na ng Israel yung rutina, alam nila yung routine, basta evacuate to other territories. Meron tayong 3,000 Filipinos naman sa southern Lebanon, kaya maaari mag-retaliate yung Israel pag bumaril ng rockets yung Hezbollah, tatama ng Israel. Kaya sinasabihan natin sila na lumipat ng lugar. Hindi pa natin alam kung paano nila tinutugon itong panawagan ng gobyerno kasi by ating experience nananatili sila dun kasi parang ganun po sa region, kinakasanayan na nila yung mga cycle of violence, except yun nga sa Gaza, ibang situation na to dahil talaga magiging prolonged war ito laban sa Hamas. So sa southern Lebanon, wala pa kaming confirmation. Remember, maaga pa, madaling araw pa sa Lebanon. Bago matapos yung araw dito sa Pilipinas, meron na siguro tayong update from our embassy kung ano nangyari sa 3,000. Kasi meron naman mga evacuation plans din sila. Okay.